Ako po si Staff Sergeant Ray Nidwasa, Scout Ranger Class 63-84, Philippine Army, 706464. Ang dati ko kasing kumpanya, yung Scout Ranger Company, naka-station sa 5th Infantry Division sa San Miguel, Tarlac. Ngayon nag-move yung 5th Division sa Isabela, sa Gamo, Isabela. Okay. Ngayon yung kumpanya namin naging Division Training Unit. Naiwan ako doon sa Division Training Unit. Yung trabaho namin doon is trainer at the same time striker. May parang nagpatulong yung pulis sa Delpin Albano, Isabela. Dahil may info doon na may group, more or less mga 50 na New People's Army. Kaya doon sa rancho, barangay rancho yata ng Delpin Albano, nagkatay daw sila ng baka doon, talagang marami sila. So yun yung parang info. Yun yung info na Anong taon yan, Master? mga 80s, mga 86 siguro yun. Kasi tayo pamayagan. Bigyan mo ako ng Master, yung sitwasyon ng area ng panahon na yun, kung gaano magulo, o magulo ba yung panahon na yan, o sino yung mga commander na yan? Kasi yung mga 80s na kasi yan talagang magulo ang one dito, talagang yung NPA talagang halos nila yung mga barangay, infiltrated na lahat yung mga barangay nung panahon na yun. Parang nag-checkpoint pa sila. Parang gano'n. So after mo Master, nung na-receive niyo yung info? Yun nga, parang nagbumuo ng one section yung division, yung unit namin, kasama yung CO namin, si Captain Pilapil. Yun, nag-move kami, kasi ang objective namin sa Delpin Albano, Isabela, wala pang daan noon na magkukunik yung from Tumawini to Delpin Albano, Isabela. So ang ginamit namin para makatawid, sumakay kami ng ferry boat. Night time yun. Isang ano kayo? Isang section. Pero kasama namin yung Ikaw that time ay? Radyoman ako. Radyoman ni Sir? Radyoman ako. 187 yung radyo. Dala-dala akong radyo. Wala pang ano yan nung time na yun? Wala pang mga bago ngayon, yung mga ICOM noon? Wala pa mga yun. Yung URC 187. Yung URC 187, kailangan pa, ano yan, makatawag ka agad o kailangan? Hindi, kailangan mo pang install yun. May delay mo pa siya? Ililay mo pa siya. So, in case of encounter, hindi mo siya kagad magamit pa? Hindi mo siya kagad magamit. Maliban lang kung malapit lang yung pero pagka malayo, talaga ililay mo yung antena niya. So, yun yung radyo na dala-dala mo? Yun ang radyo na dala-dala. So, dahil wala pang daan ng Baliktayan? Yung Albano noon? Ayun, yung ang ginamit namin na para makatawid kami, ferry boat. Tapos yung unang gabi namin, nag-harbor kami sa tabi ng ilog. Doon namin naranasan yung pagkagabi. May dumadaan talaga na napakababang eroplano na talagang halos abot kamay mo lang na malakas yung ugong niya. Tapos biglang mawawala. Ano yung eroplano? Nakikita mo? Nakikita mo talaga kasi andun lang dadaan lang sa taas mo, sa tuktok mo. Pero hindi nyo alam kung saan ang galing? Hindi namin alam kung saan manggaling. Kaya pagdating bigla na lang mawawala yung eroplano. So hindi lang ikaw nakakita? Hindi lang ako, yung buong tropa, talagang nakikita namin yung eroplano na yun. Ano yun, Master? Anong kulay ng eroplano? Itim yung eroplano na yun. Pero ano yung nasa isip nyo noon? Anong klase ng Ang kwan noon kasi parang
nagtataka kami kung bakit pagdating na sa mga bundok-bundok, bigla na lang mawala. Parang ang bali-balita na lang noon, parang kasi yung New People's Army noon, parang yung pinaka-headquarters nila is sa Marag Valley. So, and then after that? Proceed kami sa objective. Unang araw, negative yung kalaban. Pangalawang araw, negative yung kalaban. Pero yung mga... Pero yung area? Yung mga... Terrain? Yung terrain, hindi, Delphin Albano, walang, hindi Hindi grabe? Oo. Hindi magubat. Parang mga hill lang yung mga, area, palayan, mga ganon. Pag makakuha kami ng mga barangay, sinasabi na galing sila dito. Kasi ang info is one. Oo. Oo. Saka yung nila, yung talagang marami sila. Kaya nakikita talaga yung mga tao. Di 2 araw, pangatlong araw, negative. Yung pang-4 na araw, negative pa rin pero nag-harbor kami ng gabi. Parang ang pagkakalam ko, kinabukasan mati-terminate na yung operation kasi negative nga. Oo. So kinaumagahan, talagang pauwi na kami. Pero yung madadaanan namin, mayroon kaming natatanaw na isang barangay. So para ang kwan namin noon, iraras up namin yung barangay na yon na madadaanan namin. So niras up namin ng umagang-umaga. Talagang rush up talaga yung para mabigla namin kung anong dun. Kasi pag kung anong mayroon kasi pag pag nag-aagaw ng liwanag at saka dilim at saka liwanag. Sorry, nasap namin pagdating namin sa barangay, wala naman walang masyadong tao, parang mga babae lang nandoon. Nagtanong-tanong kami bakit walang lalaki, pero katwiran nila na pumunta sa trabaho. So, hindi kami nagtagal doon, mga lang siguro, mga more or less 1 hour. Di proceed na kami sa dahil pauwi na nga kami. Ngayon mayroon kaming madadaanan na palayan na pababa kasi palayan nga nasa low ground. Open siya. Open siya. Na yung palay, wala pang butil talagang wala kang cover, palay lang sa kapilapil. Tapos dun sa kabila ng medyo hill na mayroon, hindi naman masukal, mayroon siyang isang bahay doon. Hill lang siya, mababa lang. Di, siyempre, pababa na kami doon sa palayan dahil yun talaga ang daanan namin. Nung pagbaba namin lahat, doon na kami binakbakan ng kalaban, volume of fire na ng kalaban. Nung nakaapak? Nung nakababa na kami lahat. Yung kita na kayo lahat? Oo, kita na kami lahat. Doon na kami na bakbakan talagang... Oo, volume of fire ng kalaban. Hindi kami makapag-super kasi palayan na, wala kang cover Ang inaano mo lang, yung camouflage mo, yung palay, pilapil. Lublub ka doon sa kwan. Ngayon, yung first pa na yun, siguro hindi, yung company commander namin, si Late Captain Pilapil, siyempre, being commanding officer, magkukuman siya. Aangat siya, doon na, nakuha na si Captain Pilapil. Tamaan siya? Tamaan na siya kagad doon. Talagang. Hindi ko lang makuha kasi pag-angat niya, siguro mga ulo yung tama niya talaga. Kasi magkatabi lang kami, ako yung radyoman niya. Hindi ka, pagka-radyoman ka naman talaga, talagang kasama mo yung CEO mo o kaya team leader mo. Oo, talagang doon na siya, nataba na siya doon. Pagkatapos noon, volume mo pa rin yung kalaban, ano na kami doon talagang... Feeling nyo parang... Oo, talagang... dinig mo na yung mga dumadaan na bala sa ulo mo talaga. Bala di talagang dumadaan yung bala na yung volume parang kalaban. Ramdam mo yung bala na dumadaan sa ulo mo, sa katawan mo. Ngayon, yung ano lang yun, yung mabigla patay na yung CEO mo.
Oh, Pero hindi kami nasiraan ng loob, ng hina ng loob. Kasi ang nasa isip na namin, makaalis kami sa Kilingson. Yun. kasi para kayong target paper. Oo, parang target na kami doon talaga. Pag angat mo yung ulo mo, kung hindi ka wounded, patay ka. Para kayong mga pato ng nasa. Oo, parang... Kasi putik, di ba? Oo, putik na palayan nga. Oo. Ngayon, yung isang team leader namin, siya na yung nag-command na sikapin natin makuha yung hill na pinanggalingan natin. Gapang tayo, sabi niya. Sino yun? Si Sergeant Galicia, Technical Sergeant Galicia pa nung Anong sabi? na mga buddy, sikapin natin na kunin yung hill sa likod natin para maka-change of fire tayo. Kasi pag dito lang tayo na hindi tayo patay tayo lahat dito, sabi niya. Sige, yun ang ginawa namin. Talagang gapang. Pag mag-high crawl, pag mag-high crawl ka, kung hindi ka patay, wounded ka. Kaya talagang gapang ka talaga. Gapang kuwan. Kaya walang Yung CO niyo? naiwan muna doon. Talagang iniwan muna namin doon kasi talagang hindi namin para yun nga ang ano lang namin makuha namin yung hill para maka-change of fire kami. Para mabuhay kami. Kasi nung time na yun, Master, parang ano na kayo talaga din, wala nang, kasi nasa gitna kayo ng palayan. Sa gitna kami ng palayan. Oo. Kumbaga swerte na lang. Swerte na lang Kung ka. makagapang ka. Oo, makagapang ka. Oo. Maliban kay CO, may ano pa? Mayroon pang dalawa na yung isa na kundi ng M23 na nakakuha sa kanya. Si late PBC Bueno. Tapos si CO nyo nakabulagta na lang. Oo, doon na lang sa Alam yung buhay, patay na. patay na, nakalugbok na doon sa kuwan talaga. So, yun, yung instruction ng team leader nyo na kailangan, anong kasunod? O yun, sinunod namin kasi alam mo naman yung ranger talaga, disiplinado eh. Kung susundin mo talaga kung ano yung command. So yun, sinikap namin talaga na makagapang kami sa pinanggalingan namin na hill. Yun, nakuha namin yung hill na yun. Nag-hold the ground, nag-command na yung team leader namin, senior namin na hold the ground na. Talagang patay na kung patay, basta hold the ground na kasi andun yung CO namin. Hindi namin naman naiiwan yun eh. Nakakaputok na rin. Nakakaputok na rin kami. Ngayon, ano ko na yung radyo ko, naili ko na rin yung radyo kasi itatapon mo lang yun eh. Kung hindi ka talaga mag-establish ng magandang signal mo, itatapon mo lang yung mga antena niya. Ngayon nakakuha na ako nakakontak na ako ng reinforcement galing galing na sa division. Ang unang nag-reinforce sa amin yung Sikorsky. Ngayon, hindi namin malukit yung area namin kasi yung mapa nasa CO namin nasa baba eh. Yun ang mahirap doon. Kasi ayun, ginawa ko na lang, kung radyo man, tapos may schooling ako na air-to-ground operation ko. Kasi nung araw, pag team leader ka, gano'n, may schooling na air-to-ground. Maganda yun. Ikaw yung mag-guide sa mga chopper, mga Sikorsky, gano'n. Parang marshalling. Oo, marshalling, gano'n. Ngayon, yung hill na ako namin, makakapag-cover na kami doon. Unang putok yung Sikorsky, kasi nga, tawag ko Sikorsky. Pumutok yung Sikorsky. Kami yung pinutukan, pero makita mo naman yung Sikorsky pagka puputok mag-uusok yung likod niya. Umiiwas kami. Sabi ko, tigil yung iputok kasi kami yung tinatamaan nyo. Yung kalaban nasa kabila. Ayun nalukit na yung kalaban. Talagang binugbog na ng Sikorsky ng araw. Ngayon, yung pangalawa nag-reinforce, yung UAV ang pumunta. UH-1H. Oo, UAV, yung chopper. Kasi yun naman yung gamit pa natin ng araw.
Ngayon, ang nakasakay pala doon, si retired Major Riraw na ngayon kasi yun ang dating CEO namin sa Scout Ranger Company. Mabait din na CEO yun eh. Siya yung nag-rescue sa amin na kilala ko, na-identify niya yung boses ko sa radyo. Ay, kilala ko yan si Lidwa, sa mga anak ko yan, sabi niya. Kasi ang tawag niya sa amin, mga anak eh. Oo, yung CEO namin yun, mabait na CEO yun. At Major Riraw ngayon, sa Ilocos chapter sa ngayon eh. Anak yung tawag. Oo, ano yung tawag niya sa amin. Ngayon, yung binaba niya yung UWI sa kwan namin na kasalukuyan yung tutukan, pero binaba niya yung UWI sa posisyon namin para lang ma-evacuate yung mga wounded namin. Ganun din siya kaano sa ano namin. So, ibig sabihin, medyo napataboy na yung kalaban dahil sa Sikorsky. Oo, si Sikorsky, naglaylo na yung kalaban talaga. May Kasi, tutukan pa rin malayo na pumasok ngayon yung UWI. Oo. So, binalikan nyo yung location ni CEO nyo. Yung ano, hindi pa namin binalikan yun kasi kasalukuyan pa talaga ng putukan. Ayun nga, nung bumaba na si Major General Riraw, kinuha niya yung mga wounded namin. Talagang Wounded lang muna. wounded lang muna ang tinakbo niya. Yun ang nangyari sa Delphin Albani sa Bila. Pero more or less, gaano karami yung kalaban? Kasi as per kung lang, yung mga napupunta namin ng mga barangay na sila naman yung nagsasabi kung gaano sila karami. More or less mga 50 gano'n ang strength nila, karami sila. Kasi nga, nagkatay pa nga sila ng baka eh. Diba? Oo. Gaano kahirap yung master, yung sitwasyon na CEO mo biglang mamatay na kasama mo pa? Oo, siyempre masakit sa loob mo na mamatayan ka ng CEO. Pero proud ka rin kasi doon siya namatay sa mismong bakbakan eh. Ginawa niya yung tungkulin niya bilang isang company officer na talagang magkukuman siya pero doon na rin siya nadali. Proud ka rin kasi doon siya namatay na sa talagang encounter talaga. Pero nung time na yun, master, yung hindi ka na-wounded. Ay hindi ako na-wounded nun. Talagang yung sabi ko, pagka oras mo na talaga, oras mo na. Pero mabait pa rin yung kwan sa atin, Panginoon, na nakaligtas pa rin tayo doon. After nun, master, anong instruction sa inyo? Nung nakuha na wounded, nakuha na yung patay? Pagka... Inassault niyo pa ba yung area ng kalaban? Na-clear niyo pa ba? O nag-post pa ba kayo? Nag-kwan pa rin, nag-search pa rin yung pwesto ng kalaban. Pero wala na? Wala na sila. Talagang nag-withdraw na. May mga blood stain din, kasi talagang binugbog ng kwan eh. Sikorsky. Kaya lang talagang withdraw nila yung mga kasamaan nila. Pero kahit sa ganung kasi ambush yung nangyari sa Oo, ambush yung nangyari. May kaba naman siguro. Oo, siyempre may kakabahan ka. Pero yung bawalan ka ng pag-asa doon sa kung kaya lang yung iba kasi talaga yung pagka-solid na ranger yung magkakasama. Hindi kayo nasisiraan ng loob talaga. Kahit anong pressure pa. Kahit anong pressure pa. Kasi talagang yung nakatatak talaga sa puso mo, sa isip mo na isa kang scout ranger talagang iba. So yun yung isa sa hindi mo makalimutan. Yun yung isa. Paano naman pagkamatay? Matagal din kayo nagsama, Master Nelson? Matagal din kasi sa Tarlac pa lang, nagsama na kami. Tapos napunta kami sa parting Bulacan din. Kasama ko mahilig mag-jogging eh. Kasama ko siya sa jogging. Parang body kayo? Body kami sa jogging. Mga malapit kayo sa, hindi lang sa
Oo, yung basta hindi naman yung malapit pero Halos mga jogging. yung kasi yung tao naman dun, si Captain Pilapil, hindi naman yung namimili ng kasama. Kaya lang, siguro yung panahon na yon, mahilig siyang mag-jogging, mahilig din ako. Kaya ako yung naisasama niya sa jogging-jogging. Ano. Saka, ang maganda pa sa kanya, kasi yung operation namin na yon, ako yung radyoman, 187 yung dala ko. Ako pa yung importin pa yung baril ko. Ayaw minsan, Ray, sabi niya, palitan tayo ng baril, sasabi niya. Kaya, hindi mo rin malimutan yung mga ganun na ano. Kung may message ka, Master, kay Sir, ano, sana mo siya ngayon? Oo. Bilang isang naging kasama niya, kasama mo sa gira niya, ano yung message mo kay Sir? Sana siya ngayon? Oo, siyempre, papasalamat ako sa kanya kasi ginawa niya yung yung tungkulin niya bilang isang commanding officer. Saka paabot ko na rin sa pamilya na si Sir namatay doon sa tour of duty niya, doon sa encounter talaga. Proud na proud kami sa kanya at isa siyang mabait na commanding officer.